And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid no. So welcome back dito sa One Talk PH. So and for today's video guys no, usapang politics muna tayo. And ito na nga mga kapatid no, ire-react natin dito ngayon itong naging bangayan no ng taga PCSO versus Senator Raffy Tulfo tungkol nga dito no sa mga napapabalitang fake daw yung mga nananalo ngayon sa mga malalaking jackpot dito sa PCSO. No, Diyos ko, napaka-sensitibo pong usapan ito dahil tungkol po ito mga kapatid no sa pera ng mga kababayan natin na patuloy na tumataya araw-araw no, na kung saan nagbabaka sakaling manalo no, majackpotan yung mga yung mga malalaking jackpot prize diyan sa nasabing mga loto no. Pero ito na nga no, lumabas itong nakakagulat na balita no, kung saan peke daw pala yung mga winner no. Nakakakuan po talaga no, nakakaawa yung ating mga kababayan na umaasa dito tapos yung pala yung pera na pinantataya nila ibubulsa lang pala ng mga korap na mga namamahala dyan sa PCSO. Pero bago ang lahat mga kapatid, kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel at mahilig kayo sa ganitong klase ng content no na may kasamang reaction, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo lagi sa bawat video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. At ang pinaka-importanting bagay sa lahat guys no, please don't forget to like this video para i-share pa ni YouTube no sa iba pang hindi pa nakakapanood. Usapang politics so mga kapatid no, hindi po ito music reaction. Kung hindi nyo trip no, pwede muna kayong mag-skip at antayin nyo na lang yung mga susunod nating music reaction video. So wag na natin patagalin, simulan na natin to mga kababayan. Okay, etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. So ibig sabihin, so inamin nyo, in-edit to, pinalitan yung clothing. Opo. I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita na karating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Patay ka diha. Kaya brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatawag si Ma'am laki ano? Kanina pa kami nagkaroon ng discussion dito. So, would you like to make an opening statement? Senator Coco? Well, wala naman Mr. Chairman except that as a mathematician, I'm interested at looking at the rate of success in hitting the lotto jackpots, Mr. Chairman. And I will compare it with some other systems in some other countries, Mr. President. Oh yeah. Anyway, nabuksan na rin lang yan. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think this the other day, 680 something million. Okay. Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting station. Ito guys, no, hindi ako familiar dito sa napag-uusapan nila na online betting site no. Kasi pagkakaalam ko yung mga patayaan ng loto like 649, 645, no, 655, ang patayaan niyan is sa mga outlet talaga no. Meron pa lang ganun. Ngayon ko lang narinig to mga kapatid na meron pa lang online na patayaan sa loto no. And kahit pala sa online no ay pwede na palang ma-scam yung ating mga kababayan no. Anyway, tuloy natin. Over the No, this is yung una, yung 640. Kayo naman, relax lang. Kagabi yung iloto. Hindi, sa iloto ba ito? Yung sa 600 something million? Relax na, easy. Matawa-tawa pa siya Sa iloto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million. Grabe laki. Ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo.
Kasi nga po, merong mga balita nakarating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang lumitaw na talaga hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, okay, yung sabi nyo this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655, are these all from Iloto? Hindi po, last night lang po yung iloto. Ilan po yung tumama sa Iloto out of this 1, 2, Isa lang po yung kagabi lang po. kagabi lang? Okay. What game? What game yun? Yung kagabi? 6:55. 6:55. 600 million kasi yun, Senator Coco. Quick na lang, Senator Coco. Okay. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. Ang point lang dito mga kapatid, no, kung gano'n lang din naman, no, bakit ipapakita mo pa yung nanalo? Kung hindi naman pala pwede, no, kasi nga sa safety nga naman talaga ng mga mananaya yan na nanalo, no? So, bakit kailangan pa mag-picture-picture? Para saan pa yung picture kung hindi naman pala yun, hindi naman pala totoo yun or inedit lang pala talaga yun, no? Para sa ano yung purpose kung bakit nagpa-publish pa sila ng mga picture doon sa kanilang mga social media account, no? Hindi ko magets yung point doon mga kababayan, no? Kung bakit kailangan pang i-publish yung picture ng ganito may nanalo, bakit kaya hindi na lang yung hindi na lang sila maghanap ng ibang alternatibo kung paano nila mapatunayan na may nananalo na nga sa nasabing jackpot, no, sa bawat palaro ng PCSO. Kasi napaka-nonsense naman kasi mga kapatid. Maglalagay sila ng picture dyan ng tao, hindi na nga pwedeng ipakita yung muka, pineke pa yung mga suot, no? Inedit pa ng to the max sa pag-edit, no? So anong sense nun? 'Di ba? Anong sense no na gagawa pa kayo ng mga picture diyan hindi naman pala totoo yan at tinakpan naman lahat, no? Muka hindi mo makikilala, tapos yung damit inedit na rin nila para hindi makilala. So ano bang kwan yan, no? Ano pang meron diyan sa picture na yan, no? Pwede naman nilang i-declare na may nanalo na, 'di ba? 'Yun yung point doon. No, pwede niyo naman i-declare na may nanalo na wag na siguro mag-picture-picture. Tuloy sa kuan nila, no? Akala nila ganun ka mangmang yung mga Pilipino, no? Akala nila hindi sila mahahalata sa mga pinagagawa nila. Ayun tuloy, no? Na-iskandalo sila ngayon. And yun na nga guys, no? First time ko lang din
malaman na meron na palang electronic loto ngayon, no? Pwede ka na palang tumaya online through GCash, no? Kasi nung nakaraang taon mga kapatid, no, yung umabot din ng 500 million yung jackpot prize. I think mga way back mga June yata yun or July, no? Tumaya ako sa pa talaga sa outlet pa talaga At talagang tinatyaga ako noon tumaya araw-araw. And ngayon pala meron na palang online. And ito pa, no, isa sa mga diniscuss dito, kung kailan pa nauso yung online mga kapatid, ano, tsaka pa nangyari na sabay-sabay tinamaan sa loob ng isang buwan yung mga jackpot price nila, no, from 645, 49 and 55. No. Never pa po itong nangyari mga kababayan, no, sa history ng loto, no. Ngayon lang po, no, 2023. Ngayon lang po nangyari 'yan na sa loob lang ng within the 30 days period, no, na may nanalo na mga or baka na-jackpotan lahat ng palaro ng loto. No? First time lang po yan mangyari sa history po ng PCSO mga kapatid. Wala pa pong napapabalita na nangyari na yan noon. And napaka-obvious naman kasi talaga mga kababayan. Ano? Napaka-obvious po talaga ng ginawa nila dito. At isang bagay pa mga kababayan, no? Bakit importanteng madiscuss tong mga bagay na to. Dahil later on mga kapatid, no, malaki ang chance mga kababayan na malilink na naman dito ang presidente pagka ito ay hindi na resolba. So ito ngayon pinag-uusapan nila, no, and hindi lang talaga ako agree doon sa picture, no. Bakit kailangan pa mag-picture kung hindi mo naman pala pwedeng ipakita yung muka ng mga nanalo, no? Pati yung damit, kailangan na rin i-edit. So what's the sense pa kung magpa-publish pa sila ng picture, pwede namang i-announce na may nanalo na. Kasi after all mga kapatid, no, tuwing may nananalo dyan, wala namang pakialam yung mga tao, no, pag natatamaan yan, wala naman silang pakialam. Yung iba dyan, mag-aantay na lang uli kung kailan lumubo yung patama nila sa kanilang loto, tsaka sila tataya uli, no. So what's the sense pa na magpipicture-picture pa sila dyan at yun na nga, no, hindi naman pala pwedeng ipakita kahit baka nga siguro skin color ng mga tumaya doon sa picture na sinasabi nilang edited, no, binago din para hindi para hindi lang mahalata, no. So tuloy, no, sa kanilang pagiging overprotective overprotective nila na hindi kilala yung tumaya, no, kasi delikado nga naman talaga pag nalamang nanalo ka, alam niyo naman basta usaping pera, no. Sa pagiging overprotective nila na iskandalo sila ngayon, no. And yun na nga, napaka-imposible po na sa loob lang ng isang buwan within the 30 days period sabay-sabay matatamaan yun yung mga jackpot price ng PCSO. Anyway guys, tuloy muna natin, no. So yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, very basic yung paliwanag ng taga-PCSO. Halatang usapang usapan tanga no. Yung tipong akala niya yung paliwanag yung mga kapatid, sa pagkakaintindi ko sa paliwanag niya dito, yung akala niya siguro ganun lang kababa yung level ng mga tao na hindi mahahalata na pasimpleng depensa lang sa kanilang mga ginagawang mga hukus-pukus dyan, yung kanyang paliwanag, no. Very obvious mga kapatid, no. Binibasic niya kumbaga itong mga senators na kanilang kaharap, no. The way nila ini-explain kung bakit kailangang i-edit pa daw, no. Gaya ng sabi ko, bakit kailangan pang mag-publish sila ng picture, no? For what sense pa yung picture kung hindi naman pwedeng ipakilala kung sino yung nanalo, no? So very nonsense yun mga kapatid. And ngayon parang binibasic niya yung mga senators dito kung paano niya ini-explain yung mga bagay kung bakit daw kailangan i-edit. Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So sorry, inaamin nyo, edited ito. we're not very good at editing the clothes. Pero
Sus, kung ako niyan, sa pamantayan ko mga kapatid, no, hindi ko tatanggapin yung ganyang palusot, no. Very obvious mga kababayan, ano, hindi naman sa pinagbibintangan natin sila, pero very obvious po na yung mga sinasabi niya ay tamang palusot lang talaga. Para lang ito, hindi po ito sumasalamin sa opinion ng pangkalahatan, ito po ay opinion ko lamang. Para sa akin mga kapatid, very obvious po na hindi nagpapalusot lamang po siya, no? At hindi ka panipaniwala para sa akin yung kanyang mga statement dito. Napaka suntok sa buwan yung paliwanag niya mga kapatid, no? Gaya ng sabi ko nga, bakit ka pa magpa-publish ng picture kung hindi mo naman pwedeng ipakita yung mga muka, no? And mga damit. Bakit pa kailangan mag-picture kung anong pinagkaiba no sa in-announce nyo lang na may nanalo na? Period, 'di ba? Tuloy sa kakapalusot nila yan, na iskandalo na tuloy sila. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure ang na lahat talaga po tao. on record yan, kung isusumpinan nyo po, we can provide the No, names. sa executive session, pwede naman siguro yan. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananay nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Oh. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. Very explicit po kasi na bawal ang komisyon. Na ang sinasabi nyo, hindi po komisyon, kasi nga po, yun ay para i-recover yung mga gastos, etc. Pero sa contract po, sir, lumilitaw po na yun ay payment as commission. Yung 10 million. Ito po, payment of sa 13. Sa number 13 po, payment of commission. A 14% commission shall be paid to the agent based on the generated daily sales. Oh, you entered into a contract stating na magkakaroon ng payment of commission na 14% doon sa testing, na sinasabi naman po ng OGCC hindi dapat. During the testing period, there's no such thing as commissions that must be given, that should be given. Sinabi po ng OGCC na no can do para sa commission, wala dapat commission pag-uusapan during the testing period. And yet, dito po sa kontrata, sinabi ninyo na magbabayad kayo ng 14% ng PCSO commission sa Pacific Online. So again, that's a violation of the law. Grabe, ano? And this is tantamount to graft and corruption, sir. I don't know, maaaring hindi po kayo makakasuhan dito, maaaring mga kasamahan po ninyo pwede makasuhan dito ng graft and corruption. Kung sino man po pumirma dito, sino man pong nag-instigate nitong kontratang ito. Graft and corruption po, maliwanag pa sikat ng araw. Ito pong kontratang to. Dami pong butas. Mr. Chairman, if I may, Yes, sir. I think the guidance is for us to have a reasonable cost. So we will have to determine din talaga yung reasonableness ng cost nila. But as I've said, we're putting a cap on that. I on the understand, sir. 14%. I understand. Sana po, hindi nyo po sinabi dito sa contract, payment of commission. Sana nilagay nyo, payment of recovery. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, hindi po bawal yun. Trust me, hindi po bawal. Pero yung payment of commission, bawal po yun. That's tantamount to graft and corruption. Ito po sa very clear, oh. Number 13, payment of commission. Na bawal dapat. During test run, there's no such thing as commission being paid. Maaaring nga sabi ko, maaaring hindi ka makakasuhan dito. Pero yung mga kasamahan mo, maliwanag pa sa sikat ng araw na may kaso pong graft and corruption.
Attorney Francis Julius Romeo del Valle, ano sa tingin mo? Let's talk about 14% commission. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sir. Straight to the point po. Yes, Attorney. Your Honor, if I may, as stated in the OGCC opinion, the PCSO may not charge any commission, may not receive any consideration or commission except for reasonable or recovery of reasonable costs. Exactly. Your Honor. So therefore, dito dapat sa kontrata nakalagay payment of recovery, not payment of commission. You agree, attorney? Sir. If PCSO can justify that 14% constitute reasonable costs, then that's the... No, sir. I'm talking about what's stated in the contract. Come on. Sir, lawyer ka, di po ba? All right. There's a big difference between payment for recovery and payment commission. Yung payment for recovery, wala tayong problema doon. Kasi pinapayagan naman yon. Pero yung payment of commission, hindi pa pinapayagan yon. Pero nilagay nila dito sa contract na dapat, in the first place, wala sa kontrata to. Yung paglagay nila dun sa kontrata nitong payment of commission, may violation agad, sir. Do you agree as a lawyer? Yes or no lang yan, hirap pa siyang sagutin. Your Honor, subject to the rules and regulations of the Commission on Audit, to audit the commission to be received by the PCSO, I submit that that commission is not allowed based on the Not allowed. Okay. based on the contract review. Yes, thank you. Thank you. So therefore, sana hindi nilagay niyo dito, Mr. Robles, na payment of commission kasi binabawal naman talaga. Ayan, sinabi na ni Attorney Del Valle. Sana nilagay niyo payment of recovery regardless kung yan ay 15 million, 20 million. Wala kang violation doon. Kasi sabi mo, okay, 50 million binayad namin for the recovery. Eh, yun talaga yung amount ng recovery. Magpakita ng resibo para pagdating sa Commission on Audit, babanggain, talagang 50 million ang ginastos nyo. Hindi mo na kailangan ng cap-cap. Pero the fact na nilagay nyo dito payment of commission tapos 14% tumutugma pa kung sa anong nakalagay dito, tinugma nyo, nagbigay ka ng 14% sa sales. So again, violation na naman yan, Mr. Robles. Importante kasi mga kapatid, no? Importante kasi na ma-resolve itong itong issue na to dahil yun na nga, no, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, pwedeng tamaan, no, ang performance ng ating presidente dito, no, na si PBBM pag ito ay napatunayan na under his administration talagang sobra-sobra yung corruption na nangyari dito sa PCSO. Biruin yung mga kapatid, pangalawang issue na to sa PCSO, no. Di pala, una lang pala, no. Sa isip ko kasi is yung PAGCOR Pero ganun pa man mga kababayan, no, basta related dito sa mga ganito, sa mga sugal-sugal or pasugalan ng bansa, no, ang dami na pong anomalya. Yung sa PAGCOR dati, questionably po yun. And ito na, no, dito naman sa PCSO na sa loob lang, within the 30 days period, tinamaan ng sabay-sabay yung napakalaking mga jackpot price dito sa PCSO. And yun na nga guys, no, dapat po ito ay maresolba dahil meron kasi itong malaking impact ngayon sa ating mga kababayan na tumataya sa PCSO, and the same time guys, no, malaki din po ang magiging impact nito sa mga beneficiaries po ng PCSO na tulad ng mga minsan kasi yung ibang mga kababayan natin na talagang hirap na lumalapit dito at humihingi ng tulong sa charity ng PCSO, no. Ngayon, ang kwan dito mga kapatid, no, ang posibleng magiging impact dito pag na-discourage na ang buong sambayan ng Pilipino na tumaya dito sa ating PCSO, no. Ibig sabihin nun, mawawala ng kita itong PCSO. And yung mga charity ng PCSO guys, no, PCSO. Yung mga charity po ng PCSO mga kapatid, na kung saan may malaking function po, no, sa ating bansa, ay maaapektuhan din po yan dahil kung wala na pong kikitain itong loto na to, wala na rin pong magiging source of funds itong PCSO na charity, no, para ipamudmod or ipamigay
Ang brutal ng term ay ipamudmud. Wala na ring mabibigay na tulong itong charity ng PCSO guys, no, sa mga kababayan natin na nangangailangan once na mamatay po itong negosyo nila sa loto, no, dahil diyan po kumukuha ang PCSO mga kapatid, no. Ito based on my personal knowledge lang po ito Kaya po pagka natatamaan yung jackpot price mga kababayan, no, tulad yan, 690 million. Yung 690 million na yung mga kapatid, hindi po yan lahat mapupunta doon sa tumama kung sakali mang totoong tao yung tumama, no? Kung hindi po kakilala nila yung tumama or kaibigan nila, no? Kung hindi man kaibigan nila, kung totoong tao yun, yung 690 million mga kababayan, hindi po yan buo na makukuha ng nanalo. Meron pong ibabawas dyan, I think around mga 30% yata kung hindi ako nagkakamali, no? Ito guys, no, lilinawin ko lang, personal knowledge ko lang po ito, pero ito yung ang totoo dito mga kapatid sa sinasabi ko is meron talagang binabawas dyan na certain percentage, no, na kung saan paghahatian po yata yan sa buwis, and kasi may tax pa yan and doon sa sa magiging mapupunta doon sa charity ng PCSO, no. So whatever the exist, no, doon sa 690 million, kung totoong tao man po ang nanalo doon ay yun na lang po yung matatanggap niya, no. So around mga na lang yan, sabihin natin mga around 400 yan, 400 million, no. Rough estimate lang natin yan, hindi pa sigurado kung ano yung exact amount niyan, no. Ngayon kung mapatunayan na may anomalya nga dito sa PCSO mga kapatid, no, malaki po ang magiging impact nito sa mga tumataya, dahil kahit ako naman siguro ba't pa ako maniniwala sa inyo kung may mga ganyang issue diyan. Kumbaga nagsasayang lang ako ng pera, no, tapos iko-corrupt or ibubulsa nyo lang pala, no. So yun po yung nakakalungkot diyan, dahil may domino effect po ito pagka pagka napatunayan na may mga scam may mga scam diyan sa lotohan na yan, sa PCSO loto na yan, no. So nakakalungkot lang mga kapatid talaga na yung mga ibang ting kababayan, pambili na nga lang ng ulam, no, pinangtataya pa sa loto. Yung iba nga nakakasabayan ko dati, pagka umaabot na ng 100 million or 200 million yung taya, no, meron pa nga ako nakikita mga kababayan na tumataya po sila up to 500 pesos. No, biruin nyo yun, magtsatsaga silang pumila and tataya sila ng 500 pesos. Araw-araw yun mga kapatid, no? Araw-araw po silang tumataya. And ito na, malaman-laman natin na yung mga nananalo pala dito talagang mga peke, no? Mga dami lang kumbaga, no. So nakakadismaya yan, at yun na nga ang domino effect nito, mawawalan ng gana ang mga kababayan nating tumaya, and mawawala na rin ng pondo, no. May malaki ang possibility mga kapatid na itong charity ng PCSO mawawalan din ng pondo, dahil doon lang din naman sila kumukuha mga kababayan, no, ng pondo din nila sa loto, no. Especially doon sa mga tawag dito, sa mga jackpot price niyan, no. Doon yan may cut. Narinig ko lang yan dati, no, sa mga usap-usapan. Meron kasi nag-explain sa akin yan dati na ganyan. Ewan ko, tama yung explanation niya, no? Pero lahat naman, no, halos sa lahat ng mga article na binasa ko, gano'n naman talaga, may mga certain percentage so talaga na kinakat dyan para doon sa charity, no. So kung wala nang tataya sa kanila, tapos malulugi kumbaga yung negosyo nila, wala na rin matutulungan itong charity ng PCSO. So ang kawawa din dito, balik din ito sa sambayan ng Pilipino mga kapatid, dahil alam naman natin na majority, no, or sabihin lang nating 80 to 90% siguro, hindi lang ako sure sa ratio 80 or sabihin ng 70 to 80% ng mga Pilipino, mga kababayan, ay umaasa din talaga dyan sa charity na yan ng PCSO. Ngayon pag nawala ng pondo yan, malaking kawalan yan, no, sa ating mga Pilipino na umaasa din dyan sa charity na yan. So siguro masasabi ko lang dito mga kababayan, dapat tanggalin na yung online na yan, no, dahil for me lang mga kapatid, kasi parang advance ako mag-isip yung online na yung mga kababayan, para lang sa pagkakaintindi ko at base lang dito sa aking personal na opinion, kung itong mga leaders na to, mga corrupt to, no, yan yung nagiging nila
butas nila kung paano nila magagatasan itong or paano nila makukurap yung pera ng PCSO, no. Kung sakali mang korap ito, mapatunayan ng mga korap nga itong mga leaders na namamahala dyan ngayon sa PCSO, no. Itong online na to, ito yung ginagawa nilang butas ngayon kung saan pwede silang makapag nakaw, no. Yun po yung pinakaklarong dyan. Kasi simula lang naman nung nagkaroon ng ganyan-ganyan ang dami ng anomalya. And biruin yung mga kapatid, no, napaka-imposible po na sa loob lang ng isang buwan, lahat ng mga lahat ng mga jackpot price diyan ay tinamaan, no, within the 30 days period. Yung 30 days period na sinasabi mga kapatid, sa month of po yun. Ang bilang po yun ng araw. Sa loob po yun ng December and January 2024, no? December 2023 and January 2024. So, ang 30 days period, binubuo po yun, no, ng nitong 2 buwan na number of days, no, na pinagsama. So, sa loob lang ng 30 days, mga kababayan, tinamaan po lahat ng jackpot, ang jackpot price ng PCSO Lotto. Very impossible yan, mga kapatid, na mangyari, no. Although may tatama naman talaga diyan, pero hindi ganoon, no, hindi ganoon hindi ganoon ka aggressive yung tawag nito, yung pagkapanalo ng ating mga kababayan diyan, kung totoo man talaga yung mga tumataya diyan. Or kung totoo yung mga nananalo diyan. Hindi ganoon ka aggressive yung pagtama sa jackpot, na lahat na lang ng jackpot sa lahat ng palaro nila itatamaan ng sabay-sabay sa loob ng 30 days. Good luck na lang do, no, sa mga umaasa na tumataya ng 100 to 500 up to 1,000, no. Good luck na lang sa inyo. Kamusta yung puhunan nyo? Sunog na sunog. And abangan talaga natin to, mga kababayan, no? Abangan natin yung resulta nito, no. And yun na nga, gaya ng sabi ko kanina, dahil lang doon sa picture nila, no, sa akin lang guys, no, pagkakaintindi ko sa pagpapublish nila ng picture, parang drama lang kasi yan Kung halimbawa lang, no, sa personal ko lang opinion kasi naniniwala talaga kasi ako, mga kapatid, no, na merong mali dito. Para sa akin, part na lang yun ng script nila, kumbaga, no, na magpapublish sila ng kunwaring nanalo, tapos ganito, ini-edit, no, para lang sabihin may nanalo nga, no. Part na lang ng script yun, pero sa kwan ko lang, no, sa personal na paniniwala ko, no. Ito hindi to sa ini-impluwensyahan ko kayo pero sa personal kong paniniwala, mga kapatid, meron talagang mali na nangyayari dito. And itong mga lahat na ini-explain nila dito is part lang po ito ng part lang ito ng kanilang mga script, no. Anyway, pwede naman ako magbigay ng personal kong opinion, residente ako ng Pilipinas, no, nagbabayad tayo ng buwis dito sa Pilipinas, kaya karapatan ko rin magbigay ng aking opinion, no. Personal opinion ko lang po yun, at hindi po yun sumasalamin sa mga kung sino mang mga ahensya dyan, no, sa kanilang mga decision nila whatsoever, no. Personal opinion ko po yun bilang isang Pilipino, mga kapatid, no. Para sa akin, meron talagang mali na nangyayari dito, and kung wala man, di okay, no, pero pag may mali, bahala kayo dyan. No, dapat pag may mali dito or mapatunayang may anomalya man, parusahan talaga agad. Wag lang sana yung basta tanggal-tanggal lang. Gusto ko sana marinig na may nakulong, no, ng 50 years or lifetime, no, dahil sa ganitong mga issue. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kung nagustuhan niyo po ang ating content, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo lagi sa bawat video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Wantok PH, and hanggang dito na lang. Adios.